Okay, good morning. Good morning mga ka-XP. Sa video ito, ating pag-usapan itong ating Dominar. 1 year na, Feb 3 ito nakuha, no? So sabihin natin isang taon na, no? So anong pag-uusapan natin dito sa ating Dominar? Of course, ano ba yung mga naging issues, kung meron man, in a year ng paggamit dito. Currently ang odo natin nasa 4,000 plus pa lamang, although 1 year na tayo. Bihira naman kasi tayong gumamit, no? So ano yung mga issues na na-encounter natin dito sa ating Dominar in a span of a year? Meron ba? Okay. So una, yung aking nung nilabas ko pa lang to, meron na akong nakita na issue, yung sa ABS problem. Okay, so kinuha ko to Saturday and then Sunday ko lang siya na na gamit talaga. So napansin ko yung kanyang ABS indicator ay umiilaw, no? So tapos nararamdaman ko kapag magpepreno ako sa likod, inaapakan ko yun nga, yung parang gumagana yung ABS niya, no? Yung unang apak ko. Tapos parang nagpa-vibrate siya, mawawala na yon, and then saka iilaw yung ABS, no? So yun yung naging problem. Ngayon, of course, since isang araw pa lamang sa akin to, ninotify ko na yung kasa, yung dealer, nung Monday na, no? Okay, kasi wala naman silang pasok ng linggo. So Monday. Okay, so ang assessment, ang initial assessment ay sensor. Yung sensor dun sa may gulong, no? Sa may hindi yung module, hindi yung module. Okay, so ang ginawa, nag-order sila ng pinalitan nila. May pinadala sa aking sensor, yung sensor na yun. Kaya lang hindi sila equipped, no, to do it. So itinuro ako sa mga Kawasaki service center. Nung una pumunta ako sa may Valenzuela, pero tinanggihan ako. So nagtaka nga ako kasi yun exclusively Kawasaki siya 3S, no? So nagbebenta talaga ng mga big bike. Ngayon, ang sabi, hindi daw sila nagkikater ng Bajaj. Kaya nagtaka ako kasi alam ko yung Kawasaki tsaka Bajaj ay partner. Hindi daw hindi daw sila nagkikater ng Bajaj, no? So in short, ang nangyari, doon ako sa Kawasaki Fairview napunta. Kawasaki Service Center sa Fairview, doon ako napunta, no? Okay, so doon tinignan, magaling yung mekaniko doon, no? Isang silip lang, no? Nakita niya agad, sabi niya, sir, may tama yung sensor disc mo. Ganun ba? Sige, anong gagawin natin dyan? Wala kaming sabi niya, wala kaming pyesa sa ngayon, naubusan kami, pero gawin na lang natin, try nating diretsuhin, no? So pukpok system ang ginawa. So pinukpok, diniretso, nilagay pa nga sa salamin, and then kinabit, okay na. Until now, okay. So wala tayong problema. And so yun yung unang issue natin, no? And then pangalawa, a few weeks or a few months, no, after, napansin ko yung kanyang coolant ay parang natutuyo. Hindi ko na masilip dun sa sa window, no? Di ba nakikita naman yung dito sa gilid. Wala na akong makita, no, maski dun sa minimum level, wala. So ang nangyari, ang ginawa ko ay pina-flash ko, pinalitin ko yung kulay green para kitang-kita, no. So yun yung pangalawang issue ko, no, kasi napansin ko noon ba't madalas na nag-on yung fan.
madalas na nag-on yung fan kako, baka may problema dun sa coolant. Sinilip ko ngayon nga na ano na, natutuyo na, nawala. So palit. And then until now okay na, wala nang problema. Okay, next, yung nung umpisa to lagi ako namamatay. Well, hindi ko alam kung dito sa motor, no, kasi ngayon hindi na ako ganong namamatayan, birang-bihira na. Unlike before, talagang namamatayan ako ng makina. Okay, hindi ko alam kung issue talaga sa motor yun o dun sa ko lang. Kasi dapat kasi pagka magda-downshift, magre-rev ka konti, itaas mo yung RPM para hindi mamatay. So minsan siguro baka nawawala sa isip ko yung ganon, kasi matagal na tayong nahinto sa pagmumotor, no? Ngayon lang tayo nagmotor ulit nung nakakuha tayo ng big bike, no? Ayun. So ngayon inuugali ko na yun nga, before downshift ay tinataas ko yung RPM. So ngayon bihira na yung issue na yon sa akin. Okay, so ang assessment ko hindi sa motor, pero syempre bininote up ko na rin kasi maraming maraming na i-encounter yung ganon, yung issue ng mamatay, no? Meron nga cases dito on the same spot, no? Laging doon ako namamatayan. Sabi ko, ano kayang nito? So pangatlong issue yon. Next, ano ba yung susunod nating dito na encounter? Ito yung hanggang ngayon ganun pa rin siya, no? Yung random na yung panel ko pagka inon ko, parang garbled yung yung panel, no? Parang matrix yung dating, no? Tapos ang nangyayari, yung trip meters ko nare-reset. Okay, nare-reset yung trip meters ko. Yun yung bukod dun wala naman ng ibang nangyayari. So yun, hanggang ngayon na-encounter ko pa rin yun. Random yun, no? Hindi ko alam kung bakit. Okay, yan. So yun yung pang-apat na ba yun? Next issue, yung yung rear brake fluid reservoir, yung holder nya, parang malutong, no? Yung plastic na babasag siya. Ay, muntik nang mahulog. Kaya bumili tayo ng ng guard. Okay, so doon natin ikinabit, no? Para may protection. Kasi kung wala, talaga mahuhulog, mapahulog na yung reservoir, Okay. Actually doon sa mga kasamahan natin na karamihan sa amin yun yung naging issue, no? Ganun din sa kanila. Yung rear brake fluid reservoir ay nababasag doon sa tornilyuhan niya. Okay, so pa? Actually parang yun lang naman ng yung iba kasi dito hindi naman talaga issue sa motor kasi kagaya nung natusok yung rear tire ko. Kaya naglagay tayo ng ng anti-flat. Actually yung harap likod ko may tama, no? Kaya naglagay tayo ng anti-flat. So hindi naman issue sa motor yon. Mabanggit ko lang. Alright, pa? So bukod doon guys, wala na tayong major issues na na-encounter dito. All is smooth sailing na. Okay, hanggang ngayon. Kaya so ano ba? Okay ba ang Dominar? Well, I can say it's
Yes, yes na yes. Kasi ano to eh, ang very practical no na big bike na. Kumuha talaga ako ng big bike kasi yung office ko ay nasa Manila at ako ay nakatira sa Bulacan. Kagaya nga ngayon pupunta tayo sa, well actually hindi office to pero part ng event ng opisina. Meron tayong i-conduct na robotics competition. Tayo yung committee chair kaya kinakailangan natin puntahan competition ng mga hawak naming schools. Okay, so yun lamang guys ang ano natin sa video ito. Recommended ko ba ang Bajaj Dominar? Yes na yes, very practical, okay, na big bike no? Para nga lang siyang ano eh medyo malaking scooter, mga 150 to 200cc na scooter sa gas consumption. Kaya okay na okay, pinang everyday bike ko to. Sa pyesa wala tayong ganong problema kasi since Bajaj siya, maraming pyesa, marami siyang compatible parts sa ibang motor ng Bajaj, kaya okay na okay. Palabas na tayo ng expressway. So guys, kung gusto nyong kumuha ng Dominar, well kung meron pa dahil merong usap-usapan ngayon na pe-phase out na or discontinue, okay na okay kumuha no, for a very reasonable price. One of the cheapest big bikes that you can buy here in the Philippines is the Bajaj Dominar.